Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-19 na yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Sa kalagitnaan ng naging komprontasyon kay Jaisel ng kanyang mga kasamahan sa design department sa pangunguna ni Kathy, ay hindi nila inaasahan ang biglang pagdating doon ni Jared. Nakasuot ito ng isang dark suit at ang matangkad at muscular build nitong katawan ay lalong nagbigay dito ng nakaka-intimidate na appearance. Napaka-dignified ng naging bawat hakbang nito. Every step on ground was like stepping on someone's heart. Ang bawat isa ay nakatingin sa kanya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, they felt a bit uneasy. Mabilis silang humakbang paatras and made a way for him. Nang makita naman ni Kathy si Jared, ang napaka-aggressive manner nito ay agad na napalitan ng pagkabalisa. Hindi naman pinansin ni Jared ang mga taong naroon. Sa halip ay natuon ang tingin nito kay Jaisel. Nang makita ni Jared ang hitsura ni Jaisel na mukhang binuli ng mga ito, agad na may gumuhit na dilim sa mata nito. Pagkatapos ay ibinaling nito ang tingin kay Kathy. Saka ito malamig na nagsalita. "What's wrong? May problema ka ba sa pangalang pinili ko?" Biglang pinagpawisan ng malamig si Kathy ng mga sandaling iyon. "No sir." Halos nauutal na sagot ni Kathy dito. Pagkatapos ay inilipat ni Jared ang tingin nito sa mga taong naroon at saka muling nagtanong, "Sa inyong lahat, may problema ba?" "Wala po sir." Halos sabay-sabay namang sagot ng mga ito. Kahit na isang simpleng sulyap lamang iyon, bawat isa ay takot at halos magkulay suka na ang mukha ng mga ito. Napakalakas ng aura ni Jared. At walang sino man na naroon ang nangahas kahit na nga ang paghinga ng malakas sa harap nito ng mga sandaling iyon. Muli nitong tiningnan si Kathy. Saka ito muling nagsalita. "Pero ayoko sa mga taong tsismosa. Throw her out." Malamig na utos ni Jared. Pagkatapos nitong sabihin iyon, ilang bodyguards na nakaitim ang pumasok mula sa labas ng design department. Natigilan naman si Kathy habang shock itong nakatingin kay Jared. Hindi nito mapigilan ang panginginig ng mga binti niya ng mga sandaling iyon. Kung ipapatapon siyang palabas ng kumpanya ni Jared, wala nang ibang kumpanya pa ang mangangahas na kunin siya bilang empleyado in the future. At ang ibig sabihin lang noon ay matatanggal na siya sa designing field mula sa oras na iyon. Ang posisyon na kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon at ang reputasyon na kanyang iningatang maitayo sa pamamagitan ng kanyang mga designs, ang lahat ng iyon ay masisira. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-19 na yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. "No sir, ayoko pong umalis. Hindi na ako magsasalita pa ng kahit na ano. Patawad po, nakikiusap ako. Patawarin niyo po ako." Pagmamakaawa ni Kathy kay Jared. Subalit ang pagmamakaawa niyang iyon ay hindi man lamang nakatanggap ng kahit na anong simpatsya mula kay Jared. Nagpatuloy naman ang mga bodyguards nito. Nakalad ka ring palabas ng kumpanya si Kathy. Sa puntong iyon, ang bawat isang mula sa design department ay kaagad na binura ang anumang maaaring magkonekta sa kanila kay Kathy. Ang dating mga ka-close nito ay biglang nakaramdam ng matinding takot at pangamba dahil sa nangyari. Nang makita naman ni Jaisel ang ginawang pagkaladkad kay Kathy palabas ng kumpanya, habang ito'y nagmamakaawa, Jaisel was so shocked. Hindi niya halos mapaniwalaan ang mga nangyayaring iyon.
Si Kathy na halos buong araw kung siya ay bulihin simula pa noong mapasok siya sa kumpanya, ang kasamahan niya sa trabahong lubos niyang kinamumuhian ay biglang natanggal na sa kumpanyang iyon ng ganoon lang kabilis. Hindi na niya muli pang makikita ang nakakainis nitong mukha. Dahil sa isiping iyon, ay agad na nag-improve ang mood ni Jaisel. Hindi na niya napigilan ang lihim na mapangiti. All of a sudden, lumapit sa tabi niya si Jared. Pagkaraan ay bumulong ito sa kanyang tenga. Napakalapit nito sa kanya ng mga sandaling iyon. Masaya ka na ngayon? Meron pa bang nakakairita sa mga mata mo dito? Tatanggalin ko na sila ng sabay-sabay. Mahinang bulong nito sa kanya. Napakakaswal nang sabihin ni Jared iyon sa kanya na parang baliwalang lahat para sa kanya ang mga kilalang designer na naroon. Gayunpaman, iyon ang naging paraan ni Jared sa pagsupil sa mga pagkukulang ng tauhan niya sa kanyang nasasakupan. At dahil naman sa ginawang paglapit na iyon sa kanya ni Jared at pagbulong sa tenga niya, agad na bumilis ang kabog ng dibdib ni Jaisel. Samantala, si Ryan na noon ay nakatayo sa kabilang side ni Jaisel ay nakatingin kay Jared na noon naman ay napakalapit sa dalaga. Ryan felt a little uncomfortable. Marahan siyang humakbang palapit sa mga ito at huminto siya sa pagitan ni Jared at Jaisel. Nasa likod ni Ryan si Jaisel, habang nakatingin naman si Ryan kay Jared saka ito nagsalita. Mr. Leviste, may importante ka bang sadya dito sa design department? Napakatangkad ni Ryan. Nakatitig pa rin ito kay Jared. Halos magkasing pantay lamang sila ni Jared. Kadalasan, napakapasensyoso ni Ryan. Lagi niyang sinisikap na maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. At ngayon nga, nakaharap niya si Jared, hindi rin niya kinalimutan ang magandang pag-uugali. Mukhang noon lamang napansin ni Jared si Ryan. Agad na naramdaman ni Jared ang hindi niya maitatagong pagkapuot kay Ryan. Biglang may gumuhit na dilim sa mga mata nito nang may ma-realize si Jared. Nagkatitigan ang dalawang napakagwapong lalaki at nakakamangha iyong pagmasdan. Nang mga sandaling iyon, ang buong paligid ng design department ay agad na naging mapanganib na animoy anumang oras ay maaaring may digmaang sumiklab. Naramdaman ni Jaisel ang kakaibang tensyon sa pagitan ni Jared at Ryan. At dahil doon, ay nakaramdam siya ng pagkalito at uneasiness. Ano ba ang nangyayari sa dalawang ito? Tanong ni Jaisel sa kanyang sarili. Ang naging komosyong iyon ay nakaagaw din ng atensyon ni Director Patty. Nagmamadali itong naglakad patungo sa kanila habang suot ang high heels nito. Nashock ito nang makita sina Jared at Ryan na magkaharap. Nagmamadali itong lumapit sa dalawa at agad nitong hinila si Ryan palayo kay Jared. Anong ginagawa mo sa harap ng CEO? Galit na tanong nito kay Ryan. Pagkatapos ay muli itong tumingin kay Jared saka nagsalita. Patawad po Mr. Leviste. Isang bagong assistant po siya at marahil ay hindi pa niya kabisado ang mga rules sa kumpanya. Kahit na nga hinila ng palayo si Ryan kay Jared, ay hindi siya kakikitaan ng anumang sign ng displeasure sa napakagwapo nitong mukha. Sa halip, ay natural lamang itong tumayo sa tabi ni Jaisel. Hindi ito kalayuan at hindi rin naman sobrang lapit sa dalaga. Ang distansya nila ay tama lamang para sa isang magkaibigan. At masasabing tumayo ito doon para magprotekta sa isang tao. Agad namang nagdilim ang mukha ni Jared at may hindi mawaring emosyon ang makikita sa mga mata nito. Pagkaraan ay tumalikod na ito at lumakad palayo doon nang walang kahit na anong sinabi. Nalilito namang tinanaw ni Director Patty ang palayong si Jared.
Ano kaya ang dahilan ng pagpunta nito sa design department at umalis din ito ng ganoon na lang? Gayunpaman, kahit na sobrang naguguluhan ito ay hindi siya nangahas na magtanong ng kahit na ano tungkol doon. Samantala, madilim ang mukhang umalis si Jared sa design department. Pagkaraan ay nag-utos ito in a cold voice. I want Ryan's information. Impormasyon ng isang hindi ganoon kahalagang assistant? Bulong ni Carlo sa sarili nang marinig nito ang utos ni Jared. Yes sir, maagap na tugon ni Carlo dito. Sa maikling paghaharap nilang iyon ni Ryan, malakas ang pakiramdam ni Jared that Ryan is definitely not as simple as he looked. Ano kaya ang tunay nitong layunin at nagpanggap pa ito bilang assistant sa kanyang kumpanya? Ang pagpuntang iyon ni Jared at pag-alis sa design department ay nagdulot ng kalituhan at palaisipan sa mga naroon. Gayunpaman, wala na ni isa ang muling nangahas na mag-complain tungkol sa name list para sa kompetisyon. At dahil doon, ay mapapanatag na si Jaisel. Nag-umpisa na siyang maghanda ng kanyang mga designs. After all, ilang araw na lamang at magpa-participate na siya sa Twin Fashion Designs Competition. At si Ryan na kanyang nag-iisang assistant ay natural lamang na samahan siya sa pagpunta sa kompetisyong iyon. At dahil nga magkasama silang dalawa sa pagtatrabaho at syempre pareho ang schedule nila, kaya magkasama rin silang mag-out sa trabaho. Habang naglalakad sila sa lobby ay nagtanong si Jaisel kay Ryan. Magsasubway ako ngayon, ikaw ba? Kaswal na tanong nito kay Ryan. Kung magkaibang daan ang uuwian nilang dalawa, natural na kailangan nilang maghiwalay ng daan. Saglit na nag-alinlangan si Ryan, pagkaraan ay saka ito nakangiting sumagot. Magsasubway na rin ako, sabay na lang tayo. Okay, tara. Nagpatuloy silang maglakad nito patungo sa subway. Nang makarating si Jaisel sa gilid ng kalsada, ay nasorpresa siya nang makita niya ang familiar na luxury car na naroon. Iyon ang limited edition ng Lamborghini limousine at ang license plate noon ay sumisimbolo na pagmamay-ari iyon ng kanyang fiancé na si Jared. Marahang bumaba ang bintana ng sasakyan at mula doon ay makikita ang gwapong mukha ni Jared. Nagsalita ang malalim nitong boses. Get in the car. Napahinto si Jaisel nang marinig niya ito. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay alam ni Jaisel na siya ang sinasabihan nito niyon. Nang mga sandaling iyon, ay maraming tao ang makakakita sa kanila sa harap ng entrance ng kumpanya, kung basta na lamang siyang sasakay doon. At dahil ang kanilang relasyon ay hindi naman ganoon ka-open, agad siyang nakaramdam ng guilt. Sa halip na sumakay, ay lumapit siya sa tabi ng sasakyan at tinanong niya si Jared. Mr. Leviste, anong problema? Get in the car. Sa halip na sumagot ay mariing utos nito sa kanya. Saglit na nag-atubiling sumakay si Jaisel. Kahit na nasa harapan sila ng entrance ng kumpanya, sa nakita niyang determinasyon ni Jared at kung paano siya nito sinabihang sumakay ng sasakyan, ay nangangahulugan lamang na may kung anong nangyari, kaya kailangan nitong maialis na siya sa lugar na iyon ng mga oras na yon. Isa pa, napakaraming mapag-usisang tao ang naroon and their relationship was too complicated to explain. At hindi rin siguro iyon ang tamang lugar para sabihin nito sa kanya kung ano man ang bagay na iyon. Matapos niyang ma-realize ang sitwasyon nilang iyon ay agad siyang bumaling kay Ryan. Pasensya na, hindi ko naalala na may usapan nga pala kami ngayon ni Mr. Leviste. Makikisabay na lang ako sa kanya, so hindi na ako makakasabay pa sayo. Makahulugang tumingin sa kanilang dalawa si Ryan, subalit na natili ang ngiti nito sa kanyang mukha. Okay, see you tomorrow.
Agad namang sagot nito sa kanya, pagkaraan ay kumaway ito sa kanila. Pagkatapos ay tumalikod na ito at nagpatuloy na lumakad palayo. Habang agad namang nagdilim ang mukha ni Jared. Ryan, Mr. Leviste? Ang paraan ng pagtawag ni Jaisel sa kanya at sa assistant nito ay napakalaki ng pagkakaiba. Naisip ni Jared. Nang makasakay na si Jaisel sa loob ng sasakyan ay agad niyang naramdaman ang tensyon at malamig na atmosphere doon. Pagkaraan ay nalilito siyang nagtanong kay Jared. Mr. Leviste, may kailangan ka ba sa akin? Bakit kinailangan mo akong pasakayin? Muling nagdilim ang mukha ni Jared. Pagkatapos ay lumapit ito sa kanya. Sa laki ng build ng katawan nito ay halos madagananan niya si Jaisel. Napakalapit ng mukha nito sa mukha ni Jaisel. Pagkaraan ay saka ito nagsalita. Talagang nagsinungaling ka pa. Ayaw mo talagang ipaalam sa kanya ang tungkol sa relationship natin. Kinakabahan naman ng husto si Jaisel ng mga sandaling iyon. Maingat siyang umusod upang magkaroon ng kahit na kaunting distansya sa pagitan nila ni Jared. Pagkatapos ay marahan siyang sumagot. It's not that. Then what is that? Mabilis namang bawing tanong ni Jared sa kanya. Bahagya pang inilapit ni Jared ang mukha nito sa kanya. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa, ay halos marinig na nila ang paghinga ng bawat isa. Maaari nga ring anumang oras ay maglapat na ang mga labi nila sa sobrang lapit ng mga iyon. Dahil doon ay halos tumalon ang puso ni Jaisel sa sobrang lakas ng kabugniyo ng mga sandaling iyon. Sa naging ayos nilang iyon ay agad na nakaramdam ng hiya at inis si Jaisel. Naisip din niyang naroon din si Carlo dahil ito ang nagdadrive ng kanilang sinasakyan. Mabilis na inilagay ni Jaisel ang kamay niya sa dibdib ni Jared at sinubukan niyang itulak ito palayo sa kanya. At kasabay noon ay sinagot niya ito. Ayokong malaman ng mga tao sa kumpanya ang tungkol sa relasyon natin. Sandaling natigilan si Jared matapos niyang sabihin iyon. Lalong naging nakakatakot ang ekspresyon ng mukha nito. Matalim nitong tiningnan si Jaisel. Jaisel, you are my fiancé. Parang stress ang tono ng pagsasalita nito at sa kabilang banda ay parang pinaaalala nito iyon sa kanya. Saglit na natulala si Jaisel sa salitang iyon ni Jared at bahagya siyang naguluhan. Pagkaraan ay mariin siyang sumagot. I know. Maayos naman akong nakikikooperate sa'yo kapag nasa labas tayo, pero saglit siyang huminto sa pagsasalita at nag-ipon ng sapat na lakas ng loob sa kanya muling tiningnan si Jared na puno ng pagsusumamo ang mga mata. Pero ang maging isang kilalang designer ang pangarap ko. At gusto kong ma-achieve ang pangarap na iyon step by step with my own efforts. Kaya kung malalaman ng mga tao sa kumpanya na ako ang fiancé mo, i-discriminate pa rin nila ako kahit na mag-succeed ako gamit ang sarili kong kakayanan. Confident ako sa mga designs ko at gusto kong irespeto nila ako ng dahil sa aking skills. Ang hindi sinabi ni Jaisel na tunay na dahilan kung bakit ayaw niyang ipaalam sa mga iyon ang tungkol sa relasyon nila ni Jared ay dahil ang engagement naman nilang iyon ay mae-expire din pagdating ng isang buwan. At pag dumating ang oras na iyon, silang dalawa ay mawawala na rin ng pakialam sa bawat isa. Babalik na siyang muli sa pagiging Cinderella. Mahihirapan na naman siyang makasurvive sa isang high-ranking place na katulad ng kumpanya nilang iyon in the future. Matamang pinagmasdan ni Jared ang sincere look sa mga mata ni Jaisel. Iniiwasan siya nito at inilalayo nito ang sarili sa kanya ng dahil lamang doon. Ang hindi alam ni Jaisel ay ang dahilan kung bakit binili ni Jared ang kumpanyang iyon
At kaya ito nagpa siyang ilipat ang headquarters ng opisina nito doon ay dahil lamang sa kanya. Pinilit na mabili ni Jared ang kumpanyang iyon para lang mapalapit siya kay Jaisel. Matapos na maihatid ni Jared si Jaisel sa bahay nito, ay wala na itong sinabi pang kahit na ano sa dalaga. Nang makababa si Jaisel mula sa sasakyan, ay naiwang mag-isa si Jared na nakaupo sa likod ng sasakyan. Nanatili namang nakatayo si Jaisel sa pintuan ng bahay nito habang tinatanaw niya ang palayong sasakyan ni Jared. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niyang iyon. Nangangahulugan ba iyon na pumapayag si Jared sa request niya o hindi? Naiwan pa ring naguguluhan si Jaisel. Nang mga sumunod na araw ay hindi nakita ni Jaisel si Jared sa kumpanya. Hindi niya masyadong pinagtuunan ng pansin ang mga balita tungkol kay Jared at hinayaan na lamang niya ang kanyang imahinasyon na mag-isip ng tungkol dito. Hindi kaya nasa isang business trip ito? O baka naman dahil iyon sa nasabi niya dito nung nakaraang araw. Lumipas ang mga araw. Mabilis na lumipas ang mga iyon. At iyon na ang oras ng pagpasok niya sa Twin Fashion Design Competition. At dahil iyon na ang pinaka-sentro at pinakamahalagang parte ng kompetisyon, napaka-importanteng mapanatili ang authenticity ng bawat contestants. Kaya naman, ang lahat ng participants ay kailangang manatili sa inarrange na accommodation at hindi papayagang makaalis o makalabas habang ginaganap ang competing period. Sa madaling salita, isa iyong close-off competition. Bukod pa doon, ang themes at rules ng bawat round ay maaari lamang i-announce matapos na makapasok na ang lahat ng participants sa accommodation area. Iyon ay upang masiguro na walang sino man ang magkakaroon ng pagkakataon na makapandaya. Nang umagang iyon, si Jaisel at ang dalawa pang contestants ay nagsama-sama. Maliban sa kanilang tatlo, bawat isa sa kanila ay magsasama ng kani-kaniyang assistant, kaya magiging 6 silang lahat. Pinaalalahanan naman sila ni Director Patty tungkol sa ilang pag-iingat na kailangan nilang laging tandaan habang inaayos ang van na sasakyan nila. Habang naglalakad si Jaisel palabas ng labi ng kumpanya, hindi nito napigilang tumingin sa mga nakapark na sasakyan sa tabi ng kalsada. Maraming sasakyan ang nakapark ng oras na iyon, pero wala doon ang Lamborghini ni Jared. Ang kompetisyong iyon ay tatagal marahil ng halos kalahating buwan at sa oras ng pagbabalik niya, kasabay noon ay matatapos na rin ang kontrata sa pagitan nilang dalawa ni Jared. Mawawala na ng bisa ang engagement nilang iyon. Pagkatapos ng 1 buwan ay mawawala na siya ng pakialam kay Jared. Magbabalik na siya sa dati niyang buhay, sa dating Jaisel. Hindi na siya ang fiancé ni Jared. Sa hindi niya malamang dahilan, she felt uncomfortable at biglang nalungkot ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay ayaw pa niyang matapos ang 1 buwang kontrata nila ni Jared. Jaisel, what's wrong? Nag-aalalang tanong ni Ryan sa kanya na noon ay nakatayo sa tabi niya habang nakatingin ito sa kanya. Napansin nito na biglang lumungkot ang ekspresyon ng mukha ni Jaisel. Dahil naman sa tanong na iyon ni Ryan, ay agad na nagbalik sa realidad ang isip ni Jaisel. Nakangiti siyang sumagot, "I'm fine. Medyo kinakabahan lang ako." "Relax ka lang. Huwag kang kabahan. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya." Pagkasabi noon, ay tinapik pa nito ang kanyang balikat at sinubukan nitong i-cheer up siya. Dahil doon, nalipat ang atensyon ni Jaisel at hindi na niya muli pang inisip ang tungkol sa bagay na may kinalaman kay Jared.
Sumunod na siya kay Ryan at sumakay na sila ng van. Ang accommodation na inarrange ng Twin Fashion Design Competition ay located sa isang luxury hotel na malapit sa dagat. Ang buong hotel ay nakabook na para lamang sa kompetisyong iyon. Tanging ang mga staff at mga contestants lamang ang pinapayagang gumamit ng hotel na iyon hanggang sa finals. Si Jaisel at ang kanyang mga kasamahan ay pumasok na ng lobby ng hotel under the guidance of the staff. Papasok na sana ng elevator si Jaisel when she bumped into someone. It was Margaret Wilson. Nakasuot ito ng isang white couture dress at high heels. At ang tanging makeup nito ay ang fiery red lipstick sa labi nito na nakapagbigay sa kanya ng fierce appearance. Nang makita ito ng mga staff ay kaagad nila itong binati with a respectful smile. Miss Margaret. Si Margaret ba iyon? Pabulong na bulalas ng dalawang designer na kasama ni Jaisel. Tiningnan ng mga ito si Margaret na may halong excitement at paghanga. Siya nga, ang genius designer na naging famous overnight 2 taon na ang nakararaan. Hindi ko alam na magpa-participate din siya sa kompetisyon ngayon. Kung ganon, wala na tayong pag-asa pang manalo sa kompetisyon. Pero isang malaking karangalan ang makipag-compete sa kanya. Naging napaka-popular ni Margaret sa designing field. Sa nakaraang kompetisyon, siya ang nag-stand out at agad na naging world-renowned designer sa loob lamang ng 2 taon. Hinahangaan at sinusuportahan din siya ng maraming tao. Sa mata ng mga designers, siya ay isang makinang na bituin. Nang makita ito ni Jaisel ay bahagya siyang napasimangot. Agad na nagbalik sa kanyang alaala ang mga nakaraang memories and she felt a little uncomfortable. Nag-angat ng ulo si Margaret at tumingin ito sa kanila. Nakita nito si Jaisel. Gayunpaman ay hindi na ito nasorpresa at parang alam na nito na darating doon si Jaisel. Jaisel, long time no see. Pagkasabi noon ay bumaling ito paharap sa kanya at elegante itong lumakad palapit kay Jaisel. Nang makita naman iyon ng mga kasamahan ni Jaisel, ay kaagad nilang binalingan ang dalaga at tiningnan siya ng mga ito na may halong pagkainggit. Magkakilala kayo? Of course, they knew each other. Bulong ng isip ni Jaisel. At dahil sa sobrang kilala nila ang isa't isa, ay dumating na sila sa puntong kinasusuklaman na nila ang loob ng isa't isa. Lumakad palapit kay Jaisel si Margaret. Puno ng paghamak ang mga mata nito habang nakatingin kay Jaisel saka ito nagsalita. Jaisel, you've been struggling at the bottom for 2 years. At sa wakas ay nagkaroon ka ng pagkakataong lumahok sa engrandeng kompetisyong ito na para lamang sa mga designers. Hindi ka ba excited? Natigilan si Jaisel at agad na nagdilim ang ekspresyon ng mukha nito. Totoo naman, nasa nakaraang 2 taon ay talagang nahirapan siya at nagtrabaho siya ng maigi sa ilalim ng design industry, painfully waiting for her opportunity to rise. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Nasaan nga kaya si Jared at bigla na lamang itong nawala ng walang paalam? Sino naman kaya itong si Margaret sa buhay ni Jaisel? Ano kaya ang magiging papel nito sa buhay ni Jaisel? Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At syempre bago po ako magpaalam magsha-shoutout po muna ako. Ayun. Shoutout po kay Ma'am Edna Galvez, Miss Sapphire, ayun, shoutout po sa inyo. Ma'am Margarita Lagumbay, shoutout po. Ma'am Shirley Nueles, Ma'am Judy Char from Bohol, and happy birthday po to her Mama Emiliana. Ayun, Mama Emiliana, happy birthday po. Greetings coming from Judy. Ayun. Happy birthday po. Ayun.
Shoutout din po kay Ma'am Marilu Panerio, Ma'am Julia Tamayo, Ma'am Angelica Bensoy, Ma'am Teresita Arevalo of Kawit, Cavite. Ayun, shoutout po sa inyo. Lou Pineda of UAE, shoutout po sa inyo dyan sa UAE. Ayun. Shoutout din po kay Ma'am Flor Arcega, Ma'am Jelly V. Guevara Ganelo, and pinapabati niya po yung kanyang anak na si Prince. Hello din po and shoutout kay Teacher Cherry, kay Apple, Papa Apple, and Daddy Ray. Shoutout din po kay Teacher Grace Amorin, Teacher Lilian Nunez, Teacher Erica Fernandez, Teacher Annabel Sanchez. Ayon. Greetings coming from Ma'am Jelly V. Guevara Ganelo. Ayon. Shoutout po sa inyong lahat. Ayon. And ayon, shoutout din po kay Ma'am Rowena Menidal, Ma'am Harna Baduli, Ma'am Nelly Gallo of Canada. Ayon. Shoutout po sa inyo, Ma'am Nelly. Shoutout din po kay Ma'am Loisita de la Cruz, Ma'am Evelyn Tugonan of Dubai. Ayun, sa mga kababayan po natin dyan sa Dubai, shoutout po sa inyo. Ma'am Naranjulus, Ma'am Rosalinda Curay, shoutout po. Ma'am Marizal Varona, Ma'am Marisa Ditoito, shoutout po. Nicomeda Atejero of UAE, ayun, shoutout po sa inyo dyan. Ma'am Choderidad Carino, shoutout po. Ma'am Angelita Regis, Ma'am Edita Capiendo, Ma'am Ginya Managaytay, shoutout po. Ma'am Maribel Pe from Japan. Ayon, sa mga kababayan po natin dyan sa Japan, hello po sa inyo, shoutout po. And kay Ma'am Leia Bersoto of Hong Kong, Ma'am Emeline Bantilio, shoutout po sa inyo. Ma'am Rona Espanola, Sir James Peter Judilia, ayon, shoutout po sa inyo. Ma'am Daisy Machitar, Ma'am Maria Candelaria Santos, Ma'am Marcia Pasutan, Ma'am Benny Yaon, ayon, shoutout po sa inyo and to your family po. Ma'am Mirna Balin, Ma'am Mirna Katonina, Ma'am Menita Diwata, shoutout po sa inyo. Ma'am Janice Lunhas of Qatar, ayon, shoutout po sa inyo, Ma'am Janice. Ma'am Eden Takan of United Kingdom, ayon, Ma'am Eden, shoutout po sa inyo and to your family po dyan sa UK, ayon. Ma'am Elsa Dishman of Kentucky, USA, ayon. Ma'am Elsa and to your family po dyan sa USA, ayon. Shoutout po and thank you po. Sir Patrick Kalinga and to his mom, Ma'am Raquel Kalinga, ayon, shoutout po sa inyo. Ma'am Nympha Tolentino, Ma'am Fatima Double K, Ma'am Andrea Jeva of Cebu, Ma'am Jean the Best of England and to your family po. Sir Vladimir Casimo and to Ma'am Deborah Valdez of Singapore. Ayon. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa akin pong small channel, and please don't forget po to like my videos, share it with your family and friends, and sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo, and shoutout din po sa aking other channel, Limitless Channel. Ayon, shoutout po sa inyo. Ayon. At bago po ako tuluyang magpaalam, syempre, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. The worst feeling in the world is when you know that you both love each other, but still, you just can't be together. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.